nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy K3. Let's go! Dahil delikado, umatras na ang BIFAR. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video, China muling hinaras ang ating mga marine biologists dyan sa West Philippine Sea. Dahil kung maalala nyo guys, nung isang araw lang, kaka-vlog lang din natin, di ba? Binomba ng tubig yung bangka ng BIFAR. So pagkatapos noon, ngayon lang guys, pinahanginan naman ng helicopter itong Chinese na to, yung ating mga kababayan, mga scientists. So nandiyan kasi sila sa may sandbar na kung saan ay pinag-aaralan nilang mabuti kung may mga pwede pa tayong resources. Kasi sa nakapaligid na yan, nakikita nyo naman dyan sa puting, may mga puti dyan na sandbar ang tawag nga dyan. Marami nakapalibot na isda yun. So ngayon, yung mga marine biologists natin, yung mga scientists natin, pinag-aaralan nila. Parang nag-i-inventory nga sila kung gaano kayaman ng ating karagatan dyan. At tinitignan din na yung uri ng mga isda, yung mga corals. So, nandiyan kasi nung mga last year guys, tinapunan kasi yan ng mga corals na galing sa ibang bansa na dyan lang ginawang basurahan ng mga Chinese na yan. So ang ginawa ng China guys, talagang pinahanginan nila, nagtagal ng 10 minutes. Siyempre ang lakas ng hangin ng guys, di ba? Ang lakas ng hangin ng helicopter, tapos napakababa lang. Makita nyo mamaya guys, play natin yung video, panoorin nyo. So nagkasugat-sugat yung mga natin, mga marine biologists natin, na kung saan wala naman silang ginagawa, hindi naman sila nagre-resupply, di ba? Hindi kagaya yung sa Ayungin Sol, talagang hinaharang nila dahil lang nasa isip nila nag-deliver ng mga construction materials. So, dapat guys, seryosohin na ng ating gobyerno itong mga ganitong aksyon ng China na kung saan parang nag-i-invite na talaga sa giyera guys. Alam naman natin, ayaw natin yan dahil hindi natin sila kakayanin. Pero, sobra na, manggigigil ka talaga. Manggigigil ka kapag pinanood mo to. Talagang ang pakay nila ay buliin, harasin, di ba? Ang ating mga kababayan. So narito guys, panoorin muna natin yung mismong balita para mapanood nyo rin kung ano yung ginawa ng mga Chinese na to sa ating mga hangin ng mga tauhan ng BIFAR sa Sandy K3 at 4 sa may Pag-asa Island. Nilipid sila ng helicopter ng China at saka pinahanginan. Ang mapanganib na pagmamaniobrang yan, ikinasugat ng ilang scientists at tauhan ng BIFAR na mag-i-inspeksyon lang sana sa lugar. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Napapasigaw na lang ang mga Pilipinong marine biologists habang pinapahanginan ng helicopter ng Chinese Navy sa Sandy K3 o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Kinakapitan ng mga kababayan natin ang kahit anong mahawakan nila para hindi tangayin ng malakas na hangin. Masyadong mababa ang lipad ng helicopter kaya malaking perwisyo ang idinulot nito. 50 feet lang ang layo ng helicopter ng Chinese Navy sa mga marine biologists at nagtagal ang kanilang pangaharas sa loob ng 10 minuto. Sa lakas ng hangin, ilang scientist, crew ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at miyembro ng media ang nasugatan sa insidente. Pati ang mga researcher divers nakarinig din daw ng malakas na tunog ng ping sa Sandy K3. Let's go! Dahil delikado, umatras na ang BIFAR. Pagdating nila sa Pag-asa Island Sheltered Port ay agad binigyan ng paunang lunas ang mga sugatan.
Malapit lang ang Sandy K3 at Sandy K4 sa Subi Reef na inaangkin din ng China. Nangyari ang delikadong pagmaniobra ng helicopter ng Chinese Navy nito lang Sabado sa gitna ng maritime assessment ng BIFAR. Misyon nilang suriin ang marine biodiversity, partikular ang mga isda at ibang yamang dagat sa palibot ng mga sandbar. Bahagi rin ng pagsusuri na alamin kung may mga patay na bahura mula sa ibang lugar na itinambak sa mga sandbar. Nauna na nilang sinuri ang Sandy K1 at 2 noong Huwebes. Dito nakita ng mga eksperto na unti-unti na ngang namamatay ang likas na yaman sa paligid ng Pag-asa Island. Kinumpirma rin ng mga marine scientists na hindi natural na species sa lugar ang mga durog na coral sa sandbar. Senyales na posibleng ang tinambak lang doon ang mga durog na bahura na nakunan noon pang Setyembre. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng BIFAR kaugnay ng nangyari. Nagbabalita mula sa frontline. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga na mga mabibisit ka, magagalit ka talaga. Na para bang walang kalaban-laban ng mga kababayan natin, mga marine biologists. Kung saan ay talagang tinambayan nila. Di ba? Narinig nyo naman sa balita. 50 feet lang guys. Sobrang baba. Siyempre, alam naman natin yung helicopter, di ba? Napakalakas ng hangin yan. Halos lipa rin siguro sila. Kaya nga sabi sa balita, di ba? Kinakapitan nung dapat nilang kapitan kung ano mahawakan nila. At talagang grabe ang pangaharas nila. Ano kaya gagawin na naman ng ating gobyerno, di ba? Diplomat protest, North Verbal at kung ano-ano pa kasi hindi na yung tumatalab sa China guys. Hindi na sila nakikinig. Kahit anong sabihin ng gobyerno natin, wala lang. Talagang binubuli talaga natin sila. Tapos nakakalungkot, di ba? Yung mga DDS supporter, talagang ang narrative nila, pagtanggol pa yung China, di ba? Di ba? Kasalanan talaga yan, yung nakarang administrasyon, dahil binibiyan ni Duterte. Nung panahon ng China, talaga nagpakatuta siya. Lahat ng gustong gawin ng China, ginagawa. Pero ngayong kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng ginagawa nila, ini-expose nila. Kaya kahit papaano, nakakatanggap tayo ng simpatya sa labas ng bansa, sa abroad, lalong-lalo na sa western country ng ating mga kaalyado. Kaya sana lalo pang pag-itingin ito. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba guys, dapat ipatawag nga yun si Duterte, 'di ba? Dahil may mga secret deal siya na kung saan ay paniniwala ng China na kailangan tuparin natin 'yon dahil nagkasundo nga daw sila ni Duterte, lalo na yung pag-resupply. Ito iba naman to. Wala nang kinalaman doon pero ngayon hinaharas pa nila. At mapansin din natin guys, 'di ba? Itong si Vice President Inday Sara, kapag may mga ibang issue, naglalabas kagad ng statement. Pero pagdating sa China, tahimik siya. Bakit kaya? Di ba? Napakatagal niya ng tahimik. 2 taon na siyang halos nananahimik. Wala siyang pagkondina sa China na nakikita na naman natin, di ba, na kawawa ang ating mga military dyan. Coast Guard, BIFAR, ngayon naman marine biologist na. At yung mga senador na tahimik, sila Bongo, di ba? Bato, Tolentino, na alam naman natin 6 years yan. Di ba? Nagpakatuta rin sila sa China dahil kay Digong. Kampi-kampi ang mga yan. Kaya mag-ingat po tayo, maging mapanuri, wag palilin lang. Pagdating ng 2025 election at 2028 election, sinasabi si Sara daw ang patatakbuhin. Balik tayo ng China. Kagaya ng tao. Kaya guys, kung gusto nyo talagang magpakatuta sa China, iboto nyo yan. Iboto nyo yan sila. Pero kung ayaw nyo na, di ba? Nakakagalit ka, di ba? So, tandaan po natin to. Yung mga pro-China na yun. So, ano sa tingin nyo guys, kayo? Mag-comment down below kayo. Tama ba itong ginagawa ng China na to na talagang patuloy na pambubuli, pangaharas sa ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Kaya, ikampanya natin, magkaisa po tayo, isigaw natin sa buong mundo sa social media, na i-expose natin yung talagang ginagawa ng mga Chinese na to. Hindi na maganda. Talagang masyado lang maliit ang tingin sa atin. Alright? So, ganun po. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Dasal lang ating kailangan dyan, guys. Walang makakatalo sa dasal dyan. Kahit malaking bansa pa yan. Diba? I-dasal natin dyan. Alright? So, hanggang dito lang po. Abangan nyo sa sunod kong video.